Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction. Wala po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan na sila na wag nang ituloy yung impeachment dahil baka makaabala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. May nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, Leo, stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because keep on harping on me? Yeah, this is democracy. Freedom of speech. Wala naman, there are no overt acts. Kakatapos na ng eleksyon. Bakit mo kaya? Nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi, Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Saan man ako po kayo naroroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW, mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At ngayon nga po ay pag-usapan pa rin natin itong napakainit pa rin na issue patungkol nga po dito sa impeachment at sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban dito kay Vice President Sara. At panoorin nga po natin ang naging panayam ni Manong Ted dito kay Congressman Chua kaugnay nga po ng impeachment na yan. At panoorin din po natin ang naging pahayag naman ni Senator Jingo Estrada patungkol pa rin po sa impeachment dahil ayon po sa kanila magde-decide na sila sa darating na August 6 kung matutuloy o hindi ang pagdinig sa Senado kaugnay nga po ng impeachment. At pag-usapan din po natin itong pahayag ni Madam Hanelet, kaugnay naman po yan ng kalagayan ni Pangulong Duterte sa loob nga po ng ICC dahil napabalita nga po na hindi siya pinayagan o isang linggong hindi nadalaw si Pangulong Duterte dahil at dito malalaman natin po kung ano ang naging dahilan kung bakit hindi nga po pinayagan na makadalaw itong si Madam Hanelet kay Pangulong Duterte mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating video ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At kung gusto mo pong sumali sa ating community ay i-click nyo lang po ang join button na makikita nyo sa baba. At pakilike at pakishare mo na rin ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo ang bago pong halal pa rin. Magandang umaga po. Committee Chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua. Congressman, magandang umaga po. Hi Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ninyo taga-subaybay. Salamat sa panahon. Congressman, una po sa lahat, kailan po kung maghahain man po ng motion for consideration po ang Kamara sa naging Supreme Court decision po sa impeachment po ni VP Sara? Meron po kami 15 days to file the MR. So siguro po mga by late next week. Sa ngayon, inaayos pa po lahat ang mga argumento po namin. Nako, mukhang may problema tayo dyan. Dahil ayon po sa ilang senador, magkakaroon na sila ng desisyon sa darating na August 6. Magbobotohan na sila kung matutuloy ang impeachment o kung tuluyan ang i-dismiss. Dahil nga po dun sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema. At karamihan nga po sa kanila sang-ayon sa naging desisyon na ito ng Korte Suprema mga kababayan. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ihahain na motion for consideration ng House of Representatives mga kababayan. Dito ho ba, Congressman, sino po mga abogado ang magpeprepara ng motion at may papel ba dito ang ating Solgen? Ay, definitely po, may papel po yung ating Solgen. Pero siyempre may mga tumutulong din po sa hanay po namin at saka sa hanay din po ng may mga iba pong mga volunteer na mga abogado po.
Okay. Opo. Congressman, inyo ho bang nabalitaan na ang Senado po nagtakda na ng Ikaw araw naman. para pag-usapan nila ang isyong ito? Kung sila ba'y tutuloy o hindi? Ano ho muna ang inyong reaksyon doon? Well, alam mo, sa totoo lang, Manong Ted, siyempre, malamang nakahinga rin sila ng maluwag dahil alam naman natin from the very beginning yung kanilang mga saloobin pagdating po dito. In any event, siguro ako aantayin ko na lang kung ano po yung kanilang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Opo. Congressman, kung sakali lang po no, na pagbotohan nila at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sasabihin na po nila that they are going to dissolve the impeachment court, will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po ninyo? Alam po niya, Manong Ted, ako, hindi naman po ako magtataka kung ganun po ang maging resulta ng kanilang botohan. Basta't kami po, sa panig po namin, gagawin lang po namin yung talagang magagawa po namin para lahat po ng mga legal remedies exhaust po namin. Okay, sige po. Sige. So, Congressman, ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there. Ano po, Ayan yung na, mga ayan kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo. Doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-usapan po natin yung mga ganitong klase na bagay. Opo. Congressman, kasi nga po ngayon sinasabi ng iba no, na eto, ang Kamara kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano, ang ginamit na word ng presidente, kickback, SOP, etc. katiwalian sa government infrastructure projects, Yari kayo particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may ano na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad. Nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiyasatin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, no, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Yun. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa Ano po gagawin natin dyan? Ang problema nito, Congressman, ay paano kung, di ba yung nirereklamo ni Yorme na pinatayo nyo umano na barangay hall nasa gilid ng eskwelahan sa bangketa. Kung sakaling magkaroon ng hearing patungkol doon dyan sa Kamara, paano? Papatawag niyo yung sarili niyo kung kayo mag-hearing. Dahil base nga po kay Mayor Isko, wala ako ng permit yung nasabing barangay hall. Kaya pinagiba. Una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang, lahat naman po ng ating committee meeting, live. At ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Every
senator has the right to file a resolution, whether correct or incorrect. And I don't think there is anything wrong with the resolution filed by who. There's no problem with it, but I will not sign it. I do not know. I do not. Hindi ko alam yung mentalidad ng aking mga kasamahan sila. Then bakit hindi niyo po pipirma? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Right? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Maliwanag yun. Encroachment yun sa Hindi. sole power ng Hindi. Senate to try. Because the cases. Supreme Court is the highest court of the land. And it forms part of the fundamental law of the land. That is what I learned from the College of Law. I do not know. Pag na-calendar siguro. Pagka na-file siguro. And if it will be referred to the appropriate committee, then karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. No more. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction ready. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Yun. Open to pakinggan yung mga legal, yung mga arguments ng ilang mga legal. Of course. Of course. So, pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kulit Kahit niya. pa maganda yung kanilang dahilan. Ayaw nga eh. Ayaw na nga ituloy eh. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless, pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling kung ni-reverse ng Supreme Court. Hintayin niyo ba, sir, muna kung mag-rule yung SC doon sa MR? Hindi na. We will already decide on Ayun. the 6. Ayun mga kababayan, hindi na daw nila aantayin na ma-desisyon na yung motion for reconsideration na ihahain ng House of Representatives. Magbuo na ang kanilang desisyon na magbobotohan na sila sa darating na August 6. Merkules ata yun. Malalaman na natin kung matutuloy o hindi ang impeachment mga kababayan sa August 6. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbobotahan kayo as a leader. Eh, para na rin yun. Pagka, if you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, that's tantamount to dismissal of the case. Yun. At dumako naman nga po tayo dito sa naging pahayag ni Madam Hanalet Abansenya kaugnay nga po ng pagbabawal sa kanya na makadalaw dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya base nga po dun sa naging pahayag ni Atty. Harry Roque, 1 linggo na walang nakadalaw dito kay dating Pangulong Duterte. At ito nga po, kinumpirma ni Madam Hanalet na hindi nga siya nakadalaw dahil nga pinagbawalan umano siya. Panoorin po natin ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD. Sinuspend pala. Suspend lang. So, ibig sabihin, Ganyan niya. Kasi pwede pa siyang makadalaw ulit. that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, kita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, Grabe mga kababayan. Ibig sabihin, sobra matindi yung pinayat ni Pangulong Duterte.
Base dito sa paglalarawan ni Madam Hanilet. Check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano. Tapos, yun, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki. Sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni BP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni BP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo na nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka ano na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman is not, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of BP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo?